maaari na kulang talaga yung amount of iron na kinakain nila. Ano po ba yung mga pwedeng pagkuhanan po nung iron sa diet po natin? Sa diet natin, dalawa po pwedeng pagkuhanan natin ng iron. Una ay mula dun sa animal food source, o yung katulad ng mga karne, manok, isda. At yung pangalawa ay dun sa plant or vegetable source. So ito yung mga green leafy vegetables. So pag tinignan natin ang diet ng mga Pilipino, so mas marami kasi sa atin ang kumakain konting isda, and then mas marami gulay, and then kanin. Samantalang ang iron kasi mas maganda kung makukuha natin siya sa animal food source. So mas maganda kung kukunin natin siya sa karne, sa manok, sa isda, ngunit ito nga ay kulang pagdating sa diet ng mga Pilipino. Ideally po ba ang serving ng iron gaano karami? And so kung gusto nating makuha yung total na iron intake natin, so kailangan natin about a cup of atay, so yung liver, pwedeng sa pork liver o kaya sa chicken liver. So maaari din makuha natin ito sa pamamagitan ng karne. So mga about 2 to 3 servings ng karne, makukuha na natin yung iron source natin para sa buong araw. So per day yan? Yes, per day yan. So dapat ganun? Yes. So dapat, ang mangyayari sa atin, meron tayong tinatawag na variety. So iba-iba dapat ang pagkain natin sa araw-araw para hindi lang iron yung makuha natin, kundi yung other nutrients din. So dahil ang iron, hindi lang naman siya nagagamit ng katawan na pure iron lang. So makukuha siya at ma-absorb, magagamit ng katawan using other nutrients as well. Ma'am, sa pag-aaral niyo po ba bilang isang nutritionist, gaano kalala ang problema ng malnutrition sa Pilipinas at ilang porsyento ng mga Pinoy din ang undernourished or malnourished po? Napakadami ng mga Pilipino ang undernourished. So, meron kasi dalawang klase ng undernutrition. So, especially pagdating sa katawan natin, yung nakikita natin yung pumapayat. So, isang uri ng undernutrition yon. Pero meron din tayong tinatawag na hidden hunger. So, ano ibig sabihin nito? Ito yung kakulangan sa mga vitamins and minerals. Maaari ng isang tao ay nandoon sa wastong timbang, mukhang pag tinignan mo, okay naman siya. Pero maaaring kulang din ang kanyang nutrition dahil kulang naman siya sa vitamins and minerals. Kasi kung isang tao payat, ang iisipin mo ay kulang niya calories. Yan, di ba? Yun kita agad. Kulang sa kanin. Kulang sa total na pagkain, di ba? Pero itong tinatawag nating hidden hunger o yung kulang sa vitamins and minerals, maaaring kumakain siya. Ngunit ang problema ay yung kalidad ng kinakain niya. So maraming mga Pilipino ang may kinakain, ngunit ang kalidad ng kinakain nila, yun ang nagiging problema. So gaano ka-extensive o gaano karami ang deficient? So tulad na sinabi niyo kanina, about 70-90% of Filipinos are deficient when it comes now to vitamins and minerals. Ano-ano po yung mga vitamins and minerals na yun Na kulang sa ating pagkain. So, maliban sa iron, meron din tayong vitamin A, meron tayong vitamin B1, B2, vitamin C, calcium. So, yun yung mga kulang sa ating diet. So, ito yung, kumbaga, gaya niya, di ba? Yung mga estudyante, di ba? Papasok sila sa school, kakain. Yung mga magulang, ang akala nila, complete na yung pinapakain nila sa mga bata. Tapos, pupunta sa school, meron silang pera, pambili ng kung ano-ano.